Bisperas ng kasal. Isang report na nagsasabing baog ako mula sa premarital checkup. Kami ng boyfriend ko ng 3 taon ay nagkansela ng kasal. Yansu, Shiksi, yan din ang ideya ng nanay ko. Bienan, tigilan na. Lagi kang mababa sa aming pamilya. Ngayon si Shi ay hindi man lang makapag-anak. Karapat-dapat pa bang maging magkabienan? Bienan, umunlad na ang medisina ngayon at ang premarital report na ito ay maaaring maling diagnosis. 2 o 3 taon na silang nagde-date. walang kasal. Brat ka talaga. Ano itong kalokohan? Humingi ka ng tawad kay Mrs. Su ngayon. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka na anak ko at huwag ka nang bumalik. Bienan, ito. Isang mababang pamilya ay naglalakas loob na magpaka-importante sa akin? Oh, halika, halika. Huwag mong pagurin ang aking mahal na apo. Sa wakas, nakuha na ang 2 nakakainis na iyan. Ang tagal, manganganak ka na. Isama si Yingying para kumuha ng lisensya. Nang akala ko iniwan na ako ng buong mundo. Pero sa hindi inaasahan, nakilala ko ang nagbago ng aking buhay. Saan ako pupunta? Para bang wala nang magmamahal sa akin? Walang silbi ang pag-iyak. Walang magmamahal sa iyo dahil sa pag-iyak. Wala rin bang may gusto sa iyo? Kawawa naman. Dahil pareho tayong mga batang hindi minamahal. Magmahalan na tayo mula ngayon. Adoption papers, tapos na. Sige, handa na ang bote. Mommy! Kaya na ni Xiao Qiao magsabi ng mommy. Shishen, lumabas ka. Tingnan mo ang anak mo. Ang gulo na ginawa niya. Qiao Qiao. Mommy! Tingnan. Itong batang ito, sinira ang buong hardin ko. Binunot lahat ang mga punla. Pinaghirapan ko ang pagtatanim ng mga pechay na iyon. Pasensya na po, pasensya. Babayaran ko po kayo. HMPH. Qiao Qiao. Sinabi ko sa'yo, huwag kang tumakas sa bakuran ng mag-isa habang natutulog ako. Didi! Nako, sobrang kulit ng batang ito. Isipin mo paglaki niya. Tingnan mo siya. Batang walang tatay. Iba talaga, parang maliit na bandido. Walang modo. Babae. Hindi, si Kiao Kiao may tatay! Ha. Sabihin mo nga, nasaan ang tatay mo? Siya! Boss, natagpuan na namin ang lokasyon ng batang amo. Bain-in County, inampo ng isang babae. Tara na. Sa Bening. Opo.
pupunta ako sa langit. HMPH. Shishen, wala pong masama, pero, bata ka pang babae, walang asawa, may anak, umuupa sa maliit na looban. Wala ka namang trabaho. Sino bang nakakaalam kung saan nanggaling? Ang batang iyon. Ma'am, tapos na po ba kayo? Tapos na ako. Pero hindi pa ako tapos. Tingnan mo ang sarili mo. Bata ka pa, naliligaw ka na. Sino bang lalaki ang kasama mo? Ma'am, babayaran ko ang gulayan mo. Pero kung maglakas loob kang tawagin ang anak kong bastardo muli, o magsabi ng iba pang insulto sa akin, tatawagan ko agad ang pulis. Paninirang puri. Alam mo ba kung ilang araw kang makukulong? Ikaw, sino ba ang tinatakot mo? Pinagbabantaan kita. Sige, subukan mo. Na-record ko na lahat ng sinabi mo. Tara na. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa antas niya. Ang bastos. Ang galing ni Mommy. Ang bastos talaga ni Shishen. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng makipaglaro kay Nang Kyoshen na yan. Pero ang cute ni Kiao Kiao. Wow! Bakit ang mga taga Zisho City ay pumupunta sa ating maliit na bayan ng Channing? Hoy, hindi ba yung bahay ni Shishen? Baka naman, naka-offend siya. Sino yan? Sino? Sino ang hinahanap ninyo? Siya ang tunay na ama ni Kiao Kiao. Sino ang hinahanap mo? Boss, itong bata, kamukhang kamukha mo. Boss, si Young Master, kakakilala pa lang sa'yo, at sobrang close na agad sa'yo. Ito ang 3 milyong dolyar bilang kabayaran sa pag-aalaga sa kanya. Kung gusto mong panatilihin ang bata, maaari nating ayusin ito sa korte. Ginoong Shie, sandali lang po. Anong ibig mong sabihin? Kulang pa? Hindi. Hayaan mo akong hawakan si Kiao Kiao ng kaunti pa. Sandali lang. Kung nasa iyo siya, kaya mo ba siyang bigyan ng magandang buhay, magandang edukasyon, o magandang social circle? Sa totoo lang, mukhang ang pananalapi mo ay hindi masyadong maayos. Ma'am, wag. Ma'am, yakapin mo ako. Kiao Kiao, sumama ka kay daddy, okay? Isama mo silang dalawa. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ikaw. Sino kayo? Labag sa batas ang pagkidnap. Opisyal na trabaho. Lumayo ka. Kaya pala walang pumupunta sa kanila. Nagtatago pala sila sa batas. Krimen ang magpanggap na pulis. Kailan ko sinabing pulis ako? Sabi mo nag-iimbestiga ka. Hindi ba pwedeng mag-imbestiga ang private detective? Shenshi ay nagtapos sa Shizhou University. Noong una, nakatakda siyang pakasalan ang nobyo niyang si Suyan.
Ngunit isang araw bago ang kasal, kinansela niya ito. Inulat pa ito ng media sa loob ng 2 araw. Anong gusto mo? Hindi mo ba nakikita? Iuwi ko ang anak ko. At saka, alamin kung ano ang papel mo sa lahat ng ito. Ikaw talaga ang tunay na ama ni Kiao Kiao. Xie Yunluo ang pangalan niya. Bakit ako maniniwala sa'yo? Madali. Gagawa tayo ng DNA test sa bahay. Pwede ka ring magpa-test. Ano sa tingin mo? Bakit mo siya iniwan? Alam mo ba na muntik na siyang mamatay noon? Ninakaw si Xiaoluo. Akala mo ako ang nagnakaw? Sinabi ko sa'yo na aalamin ko. Hanggang doon. Tigilan mo na ang mga kalokohang pag-iisip na tumakas. Mas madali para sa lahat. Hindi ako naniniwala sa kwento mo. Sa pamilyang tulad mo, siguradong maraming nagbabantay sa bata. Walang makakapagnakaw sa kanya. Wala akong gana makipagtalo. Tandaan mo ito. Kung may kinalaman ka rito kahit kaunti, ako mismo ang magkukulong sa'yo. Pero bago iyon, ipaparanas ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng buhay na impyerno. Sino ka ba talaga? Xie Baiheng. Naku, Bakit ka ganyan kabado? sinusubukan ng tatay ko na magbid sa isang proyekto mula sa pamilyang Shi. Pinapagawa niya ako ng plano nang walang tigil. Proyekto ng Shi Corporation, walang paraan na mananalo kami sa bid na iyon. Pamilyang Xie. Oo, sila ang mayamang angkan ng Shizhou. Kung mananalo ako sa bid, sobrang sasaya ang tatay ko. Kapit lang. Naniniwala ako sa'yo. Posible kaya. Taga-pamilyang Shika ng Shizo. Boss, ang kotse ng Young Master ay binangga ng truck mula sa likod. Kiao Xiao. Gusto mong mamatay? Highway ito. Ikaw ba talaga ang kanyang biolohikal na ama? Na-aksidente siya. Ihanda ang helicopter at ospital. Ipadala ang pinakamalapit at pinakamabilis na rescue team. Opo. Magiging okay si Luoluo. Bakit parang naamoy ko na ang amoy ni Xie Beicheng sa isang lugar dati? Sabi ng doktor medyo nasa shock siya. Bukod sa ilang gasgas, ayos lang siya. Kiao Kiao, pasansya na. Hindi ka na protektahan ni Mommy. Sorry, kung hindi lang ako naging masyadong sabik na kunin ka, baka hindi na aksidente si Luoluo. Kahit papaano, ang helicopter na inayos mo ay nakatulong kay Luoluo na magamot agad. Miss Shen, ako ang kasambahay ng pamilya Shi. Pumunta po kayo sa bahay, kasama ko at magpahinga. Makikita ninyo ang binatang amo bukas ng umaga. Hindi ako pupunta kahit saan. Mananatili ako kasama si Kiao Kiao. Iiyak siya kung magising siya at wala ako. Nasaan ang nanay niya? Hindi mo talaga alam. Paano ko malalaman? Sinabi ko sa iyo, natagpuan ko si Chow Chow. Pumanaw siya ilang sandali matapos manganak kay Luoluo. Pumanaw? Pakikiramay ko. Si Xie Yunluo ay talagang umaasa sa iyo. Kung maaari kang manatili muna, alagaan mo siya sandali hanggang sa siya At pag nasanay na siya sa iyo, aalis na lang ako, di ba? Nasaan ang guardian ni Shen Nangqiao? Kailangan ko ng pirma. Ako. Ikaw na. Ikaw na nga. Hindi ba kayo ang mga magulang ni Shen Nangqiao? Wa. Pamilya kayo. Ano bang dapat pag-awayan? Pumunta na lang kayo at pumirma. Ako. Ako na lang ang pipirma. Suyan, Anak, salamat. At walang bali ang buto ng anak natin. Ang takot ko. Ying-Ying, Exisi, ang galing ng pagkakataon. Anong ginagawa mo dito? naghiwalay kami ni Yansu 3 taon na ang nakakaraan. Ang anak mo ay 2.5 taon na. Kayo, kailan kayo nagkakilala? Shi Shen, wala itong kinalaman kay Ying Ying. Kaya bago ang engagement natin. Buntis na siya, hindi ba? Nagkubli kayo sa aking likuran. Shishan, tingnan mo ang sarili mo ang itsura mo ngayon. Ang pagod mo, parang matandang babae. Halos hindi na kita makilala. Ito pa ba ang beauty ng department noon?
Sa tingin mo makakasama mo pa si Yansu? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Sinisira mo ang relasyon ng iba. Wala ka bang hiya? At itinuturing pa kitang matalik kong kaibigan. Sa pag-ibig, walang nauuna. Si Yansu ang pumili sa akin. Iyan ang kaya ko. Ikaw ang dapat magmuni-muni. Shen, pinalo mo ako? Ang lakas ng loob mo. Mahal. Ikaw. Hindi ka rin makakaligtas. Shen, paano mo nagawang saktan si Yingying? Ah, Lalaking nanakit ng babae. Napaka-impressive. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Mababalian na ang pulso mo. Sigurado ka bang gusto mo pang pisilin? Mahal, okay ka lang? Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka man o hindi, isang tawag ko lang at titiyakin ko na ang relo mong ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Paano nakilala ni Shishen ang isang tulad mo? Pwede ko pong itanong, sir, ano ang relasyon ninyo ni Shishen? Gaya ng nakikita mo. Shishen, itong babaeng baog, paano ba siya nakakapit sa mayayamang lalaki? Sunod-sunod. Nandito talaga ako para sa negosyo. Pasensya na po, sir, pero hindi po kayo pwedeng umakyat kung walang appointment. Sino yung maingay? Mukhang si Young Master Su. Natalo sila sa bidding last time. Gusto ka na niyang makita ulit para malaman kung may pagkakataon pa. Hindi. Ginoong Xie. Bakit laging pamilyar sa akin ang lalaking ito? Shishen, iniwan mo lang si Yansu at ngayon ay nasa ibang lalaki at ganito kanya depensahan? Baka naman dati mo na siyang kilala? Shen, hindi mo naman ako niloko, di ba? Mr. Su, na-feature ka na sa mga pahayagan ng Shizo, medyo sikat ka kumpara sa iba. Ang ex-fiancé mo noong 1.5 taon, nakasalubong mo siya sa hallway ng ospital, at sa tabi niya nakatayo ang best friend na nagnakaw sa kanya. Kahit sinong may hiya sana umalis na. Pero nandito ka pa rin, nagtatanong sa amin. Natatakot ka bang malaman ng mga tao kung ano ang ginawa mo? Ikaw na si Su na binata? Bantayan mo ang bibig mo. Ang asawa ko ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Su. Sino ka ba? Nakikialam ka dito. Oh, Su, isang paalala lang. Ang sampal mo, kung tumama talaga, makukulong ka ng 3 hanggang 10 araw. Kapag naiulat na ng media, ang binatang tagapagmana ng Su Group sa hallway ng ospital, sinasaktan ang kanyang dating kasintahan, iyon ay tiyak na makakasira sa reputasyon ng pamilya Su, hindi ba? Ikaw, nangahas ka bang magbanta sa akin? Tara na. Hindi pa napipirmahan ang admission papers ni Kiao Kiao. Ikaw. Tama na. Hindi ka pa ba sapat na nagpahiya sa amin? Ako? Nakakahiya? Suyan, intindihin mong mabuti. Si Shishen ang nakakahiya. Siya ang iniwan. Siya ang hindi kayang magkaanak. At ngayon, sino ang nakakaalam kung saan siya nakahanap ng kung sinong lalaki? Iyon ang lalaking kanina, ang kwartong nilabasan niya. Shishen, sa totoo lang, siya mismo hindi kayang magkaanak, kaya magiging stepmom siya. Tama na. Kailangan ng treatment ang anak natin. Tara na. Ang relo ng lalaking iyon? Patek Philippe ba talaga iyon? Sa track record ni Shishen, makakakuha ba siya ng lalaking may tunay na bagay? Malamang, peke iyon. Ano bang ginagawa niya? salamat po sa kanina, Xie. Walang anuman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero ang panlasa mo dati, talagang hindi ganoon kaganda. Ano? Yung lalaking si Suyan. Ano tungkol sa kanya? Wala, mas bagay sa iyo ang ngiti kaysa iyak. Itong lalaki.
Miss Shen, sa wakas nandito ka na. Gutom. Bubbles. Ako'y gagawa ng formula. Kaya mo bang maghalo ng formula? Siyempre kaya ko. Sigurado ka ba? Gaano ba kahirap yan? Ilang scoop? 3 scoop. Isang scoop bawat onsa ng tubig. Ang bote na ito ay 5 ounces. Kaya ilang scoop na? 5 scoop. Sige, ituloy mo. Kaya ang makapangyarihang Mr. Shi. Hindi kayang hawakan lahat, ha? Mag-ingat ka. Ako na. Hindi na. Kung matumba mo ang lata ng formula, masasayang ang buong lata. Ilang daang dolyar iyon. Hugasan mo ng maigi. Huwag gumamit ng kumukulong tubig. Mawawala ang mga sustansya. At huwag mo itong i-shake pataas-baba. Masyadong maraming hangin ang mapapasok, magkakagas ang baby. Kuskusin mo ito ng ganito, para mahalo ng pantay na walang bula. Sige, ikaw na ang magpakain sa kanya. Kapag si Kiao Kiao talagang nasanay na kay Bei Chengxi, pwede na akong umalis, di ba? Siya nga pala, Mr. Shi. Kailangan ko munang lumabas saglit. Alis ka na. Alis na ako. Wag. Paano kung hahanapin ka ni Kiao Kiao mamaya? Hindi. Natutulog si Xiao Xiao pagkatapos uminom ng gatas. Mr. Zai, hindi mo kayang paalisan. Si Miss Shen. Ngayong nasa ospital si Kiao Kiao, talagang nag-aalala ako. Kanina, si Yansu ay binilhan ako ng bahay na may notarized na titulo. Kukuha ako ng mga gamit. Balak ko sana itong ibalik sa kanya pagkatapos kong tapusin ang engagement. Pero nagmadali akong umalis ng Shizou at nakalimutan ko. Kaya nung nakita mo sila ngayon, naalala mo. Hindi ko inaasahan na ipinagkanulo na nila ako. Kailangan kong gumanti. Anyway, legal na akin ang bahay. Hindi ko ito ibabalik. Papahatid na lang kita sa driver. Kailangan kong samahan si Xiao Xiao. Hindi, ako na lang. Babalik si mommy agad. Tulog na. Salamat, Mr. Shi. Nakakatawa ba? Oh, hindi. Hindi nakakatawa. Papapasukin ko ang isang tao para maglinis. Sa wakas, nakatulog na ang Little Master. Mas nakakapagod mag-alaga ng bata kaysa sa 5 oras na international conference call. Kung iisipin, ang galing talaga ni Miss Shen. Nakaya niyang alagaan ang bata, mag-isa ng napakatagal. Habang sinasabing mahal niya ako, nakipagrelasyon siya sa best friend ko. At ngayon, siya pa nagdala ng ibang tao para tumira dito. Shishi, ideya rin ito ng nanay ko. Hello, security ba ito? May taong iligal na pumapasok. Kailangan ko ng tulong. Sir, maling akala lang po ito. Magkakilala po kami ni Shen Si. Akin po dati ang bahay na ito. Pribado na lang po nating ayusin ito. Umuwi na po kayo. Sinasabi mo bang peke ang titulo ko? Shen Si, ang bahay na ito ay dati sa akin. Tama, ibinigay mo sa akin. Kaya akin na ito. Shen Si, huwag kang masyadong walang hiya. Pagdating sa pagiging walang hiya, hindi ako makakapantay sa inyong dalawa, at si Suyan. Huwag mong kalimutan,
Noong una ay sumulat ka ng deed of donation at pinanotaryo mo. Ano ba ang gusto mo? Hindi ba halata? Ibalik mo ang bahay ko sa dati nitong ayos. Ang upa sa mga nakaraang taon at ang depreciation cost, ibigay mo sa akin. Pagkatapos, alis ka na sa bahay ko. Sir, hindi naman po masyadong malaki ang hiling na ito, di ba? Patas at makatwiran. Huwag kang mag-isip ng imposible. Wala nang pag-uusapan. Hayaan na nating si Sir ang magdesisyon. Shen Shi, ang aming pamilyang Su sa Shizhou ay isang kilalang pamilya. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Bibigyan kita ng 20,000 dolyar. Ilipat mo sa akin ang bahay. Kung matalino ka, kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Nakakadiri ka. Hello. Ako ang abogado ni MS, Shenshi. Abogado ko. Ito ay isang legal na liham. Mister, so, kailangan mong magbayad ng upa, pagkasira ng ari-arian, at emotional distress. Ang mga ito, sa konserbatibong tansya, ay umaabot sa halos 1,000,000 dolyar. Oo, ayan ha, lalakas ang loob mo na idemanda ako? Shen Shi, sa Shizhou. Ang mga taong kilala ko ay mas marami kaysa sa iyo. Kung gusto mo akong harapin ng harapan, lalaruin kita ng dahan-dahan. Hindi ko. MS, Shen, sumagot muna kayo ng tawag. Huwag kang umatras. Garantisado kung mananalo ka. Huwag kang sumuko. Yan Su, dahil napakagaling mo, sa korte na tayo magkita. Hindi ako naniniwala na sa aking matibay na ebidensya. Sa Kizo, kaya mo pa rin gawin ang gusto mo. Galing. Kung ganito kakatapang noon, hindi ka sana nalamangan. Sige, sige. Hintayin mo lang. Ah, Salamat sa tulong mo. Walang anuman. Ang magtrabaho para kay Jizai ay karangalan ko. Shishen, talaga namang nangahas kang bumalik sa Shizhou? Noong binawi natin ang engagement, nilinaw ko, ikaw, isang babaeng hindi kayang magkaanak, hindi na kailanman tatapak sa bahay ng pamilya Su. At ngayon nangahas ka pa nakawin ang bahay ng anak ko? Wala ka bang hiya? Miso Su. Tungkol sa bahay, si Suyan ilang taon na ang nakalipas pumirma ng kasunduan ng regalo at pinanotaryo ito para sa akin. Ang anak mo, kasama si Yinging Huang, lumipat. Iyon ay panghihimasok, binabawi ko ang pag-aari ko. Paano naging walang hiya iyon? Huwag mo akong lokohin ng notarization. Ikaw, galing sa mababang pamilya, ang pagpapakasal mo sa aming pamilya ay isang malaking swerte para sa iyo. Masama na nga na hindi ka magkaanak, at ngayon nangahas ka pang manloko? Sinabi ng anak ko na bibigyan kanya ng 3,000. Napaka-generous niyan. Huwag kang walang utang na loob. Miso Su. Sansen, ang anak mo ay umukupa ng bahay ko sa loob ng halos 2 taon. Renta, depreciation, at mental distress. Sabi ng abogado ko, hindi bababa sa 150,000. Ang pamilya Su ay sobrang mahirap na ngayon hindi na nila kayang bayaran ang 150,000. Papatayin kita ng suntok. Ikaw walang hiya, walang muwang na babae. Ah, Miss Susu, ang pambubugbog sa publiko ay hindi disente. Sino ka? Tinuturuan ko ng leksyon ang masamang babaeng ito. Wala kang pakialam. Kakilala mo lang ba siya? Sabi ko sa'yo, imulat mo ang mga mata mo. Baog siya. Kasama mo siya. Para saan? Ano bang pakay ko? Wala kang pakialam. Pero ang anak mo, inookupahan niya ang ari-arian ng ibang tao, at pinipilit siyang umalis na wala man lang. Kung ito ay dadalhin sa korte, ang hukom ay hindi papansinin ang reputasyon ng pamilya Su ninyo. Sino ka ba sa tingin mo? Alam mo ba kung sino ang anak ko? Siya ang binatang Panginoon ng Su Group. Sinasabi ko sa'yo, pinayagan ko si Shenshi na kumuha ng 20,000 piso at umalis na. Mapagbigay na ako. Kung patuloy siyang manggulo, ipapalayas ko siya sa Xizo. Gen. Su, pwede ngang gawin ng anak mo ang kahit anong gusto niya. Buhay niya iyon. Pero ang dokumento ng regalo para sa ari-arian na ito, ang notarization at ang titulo ng lupa, lahat ay legal at wasto. Ano? Ang anak mo ay illegal na sumasakop sa property na ito sa loob ng 2 taon.
Mayroon kaming surveillance footage ng kanyang pagpasok at paglabas. Ang police report, paghahain ng kaso, at chain of evidence lahat ay kumpleto. Kung ito talaga ay dadalhin sa korte, maniniwala ba ang hukom isang tumpok ng opisyal na dokumento, o maniniwala sa iyong anak na kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya? At saka, ipaalala ko sa'yo, ang mga insulto na ibinato mo kay Shenshi, na-record ko lahat, paninirang puri at personal na pag-atake. Kung gusto mong magpatuloy, wala akong problema na magdagdag ng isa pang kaso. Ang recording. Shenshi, mas mabuting manalangin ka na hindi ka makasalubong muli sa akin. Salamat po, Jishi. Pero paano po ninyo nalaman na nasa problema ako? Nasa ospital ako, narinig ko ang best friend mo sa telepono na sinasabi na ang lalaking walang pera na nawala ng 2 taon ay gusto bawiin ang bahay. Bumalik ang asawa niya para ayusin iyon. Ganoon pala. Ang special car ng ospital dinala si Chow Chow pa uwi. Sumakay ako ng taxi papunta dito. Tingnan mo nga, hindi mo man lang mapanghawakan ang bahay. Ang lalaking nahanap ni Shishen, ano ang background niya? Paano ko malalaman? Narinig ko kay Yingying, ang relo niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ewan ko kung totoo. Ang babaeng hindi kayang magkaanak ay nakahanap ng ganoon kagaling? Oh? Akala ko umangat ka na sa lipunan. Kaya nakatadhana ka lang sa taxi. Yung drama mo kanina, akala ko may malaki kang bagay. Wala ka palang kotse. Sumakay ka lang sa lumang taxi. At ang attitude mo, para kanino ka nagmamalaki. Ang lalaking ito, lalo ko siyang tinitingnan, lalo siyang pamilyar. Gixi? Gixi! Gixi! Hindi. Paano nangyari na si Jishi ay may kinalaman kay Shishen? At sumasakay din siya ng taxi. Tanging tulad ni Shishen na pinalaya sa aming pamilyang Su ay makikipag-ayos sa isang lalaking tulad niyan. Ang isa ay hindi kayang magkaanak. Ang isa ay lalaking walang pera at talunan. Bagay sila sa isa't isa. Pagkatapos mong iwan ako, napunta ka sa isang lalaking tulad nito? Nanay. Nanay, yakapin mo ako. Namimiss mo ba si nanay? Ding, hayaan mo akong linisin ka. Ginoong Shi. Gusto kitang makausap. Siye. Ang sinabi ko sa iyo dati tungkol sa pananatili para alagaan siya sandali, napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Kapag tuluyan ng nakapag-ayos si Kiao Kiao, unti-unti akong aalis. Sa totoo lang, pwede ka ring manatili. Kiao Kiao. Aray, Ginoong Shi, ano ang balak mong sabihin? Sa panahong ito, aalagaan ko ng mabuti si Kiao Kiao at tutulungan ko siyang makilala kaagad. Salamat. Dadaan lang ako. Dumaan lang. Tuloy. Ito, Papa. Sabihin mo ulit, Papa, Kiao Kiao. Papa. Halika. Ang galing ni Papa. Siyempre. Wait. Kiao Kiao, kailangan nang pumunta si Papa sa kwarto niya para matulog. Tabi, sweetie.
Okay, Kiao, makikipaglaro si Papa sa iyo muli bukas. Hindi. Mr. Shi, baka ngayon ikaw sumama muna kay Kiao. Sobrang matigas ang ulo niya. Kung hindi, baka nandito siya nakatayo hanggang madaling araw. Pasensya. Paano kung umalis ako pagkatapos makatulog si Kiao? Mukhang hindi po. Nandito na ang lahat. Patayin ang ilaw. Pamilyar ang amoy na ito. May gusto ka ba riyan? Anong pabango ang suot mo? Wala kang pakialam kung anong pabango ang gamit ko. Pamilyar ang amoy na ito. Hindi ko maalala kung saan ko ito naamoy. Sadyang pamilyar lang ito. Custom-made na pabango ito. Walang katulad. Sigurado ka bang naamoy mo ito? Baka nagkakamali ako. Hawakan ang kamay ko. Hindi ko sinasadya. Oo, alam ko. Maghawak tayo. Kiao, wag mong sabihin iyan. Hindi ginawa ni Mommy iyon. Tara, maghugas na tayo. Sige, dadalhin ka ni Mommy para maghugas. Ipapagawa ko kay Lynn ang almusal. May bagong kusinero sa kusina. Sir Zai, may problema ba sa lasa? Kukunin ko at gagawing muli. Ayos lang. Si Miss Shen ang gumawa nito. Ang sarap ng luto ni Mommy. Wala namang espesyal. Masarap naman. Salamat. Siya nga pala, Sir Shi. May job fair ngayon. Gusto kong pumunta. Maaaring kailanganin ka ni Kiao para mas alagaan siya. Sige, dadalhin ko siya sa opisina. Ha? Sir Zai, ano ito? May anak si Mr. Zai. Hindi ko alam. Kailan ito nangyari? Hindi ko alam. At sino ang nanay? Hindi pa nakita si Mr. Zai na malapit sa kahit sinong babae. Kiao, maging mabait ka. Kailangan ni Daddy asikasuhin ang trabaho. Mr. Si, kamusta si Kiao? Maayos naman siya. Walang iyak o gulo. Mabuti naman. Tandaan mo pa inumin siya ng gatas ng alas 12. 10 minuto na lang. Ang eksakto mo. Dolib ang sabi mo. Okay, tandaan ang temperatura ng tubig. 45 degrees, 150 ml, isang level scoop. Galing ng memorya mo. Sige, Mr. Shi, pupunta na ako sa interview ko. Ngumingiti ba si Mr. Zai? Pupunta si Daddy sa meeting, babalik ako agad. Manatili ka kay Tito. At maglaro dito, okay?
kang umalis. Kiyaw. Kailangan pumunta si Papa sa meeting. Babalik ako agad. Okay? Huwag kang umalis. Sige. Hindi na ako aalis, hindi na. Hindi aalis si Papa. Gusto ni Kiyaw na sumama kay Papa. Isama mo ako. Sige. Sabay tayo. Zai, isasama mo ang isang sanggol sa board meeting. May problema ka? Hindi. Sa tingin ko, maganda ito. Ang batang amo ay pwedeng malantad sa negosyo mula pagkabata at magkaroon ng head start. Hente, Mukhang ang conference room ngayon ay magiging daycare. Si Ji Xie pala ay may anak na lalaki. Sinabi ko na sa iyo pero hindi ka naniwala. Ang anak ni Ji Xie ay talagang kahanga-hanga. Oo. Mukha siyang matalino. Ang mga mata, ang aura, nakatakda siyang maging dakila. tumuloy ka sa punto. Financial report ng nakaraang quarter. Ang financial report ng nakaraang quarter ay mas mataas kaysa sa quarter bago nito. Tuloy. Oo. Financial report ng nakaraang season. Ang kabuuang kita ng grupo, year-over-year growth. Kiyaw, maging mabuti ka. Ha? Gutom ba siya? Inaantok yata siya. Masama ba pakiramdam niya? Sino ba ang nag-alaga ng baby? Nag-alaga ako ng pamangkin ko, pero 8 na siya. Nag-alaga ako ng pamangkin ko. Pero hindi siya umiiyak. Aso lang ang inalagaan ko. Pareho lang. Hindi pareho. Pasensya na, Miss Shen. Nag-major ka sa fashion design. Sa tingin ko, hindi ito bagay sa posisyon sa aming kumpanya. Salamat po. Miss Shen, ang galing ng academic record mo. Bakit hindi mo subukang magpatuloy sa field na ito? Pag-iisipan ko iyan. Salamat. Mr. Shi, anong problema? Bigla siyang umiyak. Wala akong magawa. Kailan huling nagpalit ng diaper? Oh, hindi ako nagpalit ngayon. Puno na pala. Hindi siya komportable suot ito. Tingnan mo, umbok ba? Umbok. Palitan mo na. Ako. Wala akong diaper. Bumili ka na agad. Tara, sundan natin sila. Mr. Zai, binili ko ang pinakamahal. Ang akin ay imported. Sa tingin ko bumili ako ng adult diaper ng mali. Itago mo na lang para sa iyo mamaya. Assistant Ding, itala ang gastos ng lahat. Opo, kaya niyo po bang palitan, Mr. Zai? Nagpalit na ako ng diaper sa mga anak ko, o kaya ako na lang. Hindi, ako na. Una, punasan gamit ang wet wipe. Ha. Hoy! Sa wakas, ngumiti na ang binatang amo. Ito ay mas mahirap pa kaysa sa isang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Magpahinga muna kayong lahat. Magpapatuloy ang pulong pagkaraan ng 1 oras. Yung babae sa video, sino siya? Baka siya ang asawa ng CEO natin, na hindi pa natin nakikilala? Hindi ko akalaing magiging ganito siya kabata. Mrs. Su, ito po ang mga resume na na-shortlist. Si Shen? Anong ginagawa niya dito? Naghahanap ng trabaho? Tawagan ang lahat ng kumpanya ng damit na may trabaho sa pamilya Su. Kung matanggap nila ang resume ni Shen, sabihin sa kanila na tanggihan ito agad. Opo, ma'am. Bata, huwag kang maglaro malapit sa tubig. Mapanganib. Bata, huwag. Xiao Guang.
Xiaoguang. Xiaoguang, bakit ka pumunta sa tubig? Napakamakulit mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang tumakbo kung saan-saan? Walang anuman. Sa susunod, huwag mong hayaang mawala sa paningin mo ang isang batang ganito kaliit. Bakit mo? Itinulak ang anak ko sa tubig? Ako. Itinulak siya. Tatay, itinulak ako ng babaeng iyon. Siya ang nahulog mag-isa. Hindi bago rito ang anak ko. Naglaro na siya rito dati. Hindi pa siya nahuhulog. Sabi ko sa'yo, naglalaro siya sa tabi ng tubig, nadulas at nahulog. Iniligtas ko lang siya dahil sa awa. Kung hindi mo siya itinulak, bakit mo siya iniligtas? Ako. May sala? Wala na bang palusot? Moalang-galang, anong nangyayari dito? Siya. Itinulak niya ang anak ko sa pool. Ma'am, parang hindi kayo, residente dito, hindi pa kita nakita dati. Pwede bang itanong kung sino kayo? O, baka isang kidnapper na pumasok ng palihim. Subdivision ito. Paano ninyo pinapapasok ang kahit sino? Tingnan ninyo ang babaeng ito. Baka paulit-ulit siyang nagkakasala. Basahan ang suot niya. Made ba siya ng iba? Oh, naalala ko na. Ikaw ang ex-girlfriend ni Xiaoyan. Iniwan ka dahil wala kang anak. Dahil hindi ka magkaanak, inihulog mo ang anak ng iba sa tubig. Tawagan ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo ang pulis. Kung hindi ko itinulak ang anak mo, luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Miss, kung talagang nakatira ka rito, pakisabi sa amin ang unit number mo. Building 9. Hindi ba yan ang bahay ni Mr. Zai? Kailangan kong i-report ito. Darating ang pulis para sa nanay mo. Palihim na gumagala ang babaeng ito, sa kapitbahayan. Pumunta lang ako sa banyo saglit. Bumalik ako at nakita ang anak ko, umiiyak ng todo. Kung hindi siya ang tumulak sa kanya, sino? Kilala ko siya. Talagang hindi siya masaya sa buhay niya. Payo ko, imbestigahan mo siya. Ngayon, ang ilang tao, kapag hindi maganda ang lagay nila, ay puno ng sama ng loob. Gusto niyang maghiganti sa lipunan, nang aapi ng mahihina. Tingnan mo, takot na takot ang anak ko. Dadalhin ko siya sa ospital, para sa kumpletong check-up. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko siya patatawarin. Inay? Bakit ka nandito? Anong nangyayari? Ang anak ko ay naglalaro. Sa tabi ng pool, maayos naman. Ang asawa mo ang nagtapon sa kanya sa tubig. Tanong ko lang, baliw ba siya? Pwede mo ba siyang dalhin sa doktor at pigilan siyang manggulo? Kung hindi ka mananahimik, itatapon kita. Sa pool din. Binubugbog niya, binubugbog ng masamang ito ang isang tao. Sir, pakiusap, kumalma po. Sir, tumutulong lang si Miss Shen. Iniligtas niya ang anak mo, pero sinisi mo siya. Humingi ka na ng tawad kay Miss Shen ngayon. Pasensya na po. Hindi sapat ang sorry. Talaga bang inaasahan mong luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo? Managinip ka. Sulat na paghingi ng tawad. I-post sa community group. I-post sa entrance. At sa tabi ng pool. Paano nangyari yon? Noong iniligtas ko siya, sobra siyang nagpumiglas. Aksidente niya akong natamaan. Paano mo nalaman na aksidente iyon? Baka sinadya niya. Magpa-check up ka. Bata pa yan. Paano niya magagawa yon ng sinasadya? Malalaman natin pagdating natin sa ospital. Isang buong body check-up, internal, external, at psychological trauma. Suriin lahat. Binabalaan kita, kung may mangyari sa kanya. Pananagutin kita. Ikaw, hindi ka ba nagiging walang katwiran? Tawagan na natin ang abogado. Sige, subukan natin. Gastos lang sa ospital, kaya ko naman.
Naglakas loob ka bang iwan ng 4 na taong gulang na bata na mag-isa sa tabi ng pool? Hindi naman siya anak mo, di ba? Hindi ko alam na ganito pala kasama si Shi Beicheng. Ang sungit niya, pero kahit papaano, nakakatuwa at nakakatawa. Ano ang ibig mong sabihin? Pumunta na tayo sa ospital. Buti na lang hindi naman seryoso. Pasensya na sa gabi na, at pinagod ka pa. Ang simpleng bagay, at nagawa mo pang isali ang pulis. Ang galing mo talaga. Sobrang walang katwiran ng lalaking iyon. Hindi mo ba kayang tingnan ang video mismo? Sobrang agresibo niya. Wala na akong pagkakataong magsalita. Sa buong buhay mo, ilang beses ka nang nasamantalahan? Sa susunod na may ganitong mangyari, itapon mo na lang ang anak niya pabalik sa tubig. Oh. Eto, gamitin mo. Ito. Hindi ba nasira ng tubig ang phone mo? Salamat. Ayaw ko lang na istorbohin ako ng anak ko dahil hindi ka niya makontak. Actually, mabait kang tao. Kailangan mo lang magpanggap na matapang at masungit. Lahat ng ginagawa ko ay para kay Chow Chow. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-assume. Sinasabi kong mabait kang tao, pero hindi ibig sabihin nun gusto kita. Sinasabi ko lang na mabait kang lalaki. Kaya ito ang maalamat na good guy card. Naku, nilalagnat ba ako? Pababain mo ako para kumuha ng gamot sa sipon. Miss Shen, ang init ng katawan mo. Gabi na. Ano ba yung ingay? Sir, nilalagnat si Miss Shen. Sobrang init ng katawan niya. Tawagan ang family doctor. Ang sarap, Huwag kang gumalaw. ang sarap. Shensi, bitawan mo. Ang sarap ng pakiramdam mo. Huwag kang gumalaw. Ang bango mo. Anong pabango ang gamit mo? Saan ko na ito naamoy? Shensi, ikaw. Tumahimik ka. Isipin ko muna ng mabuti. Anong ginagawa mo? Sir, huwag mong takpan ang lagnat. Lalala lang ito. Kailangan ni Miss Shen na mailabas ang init. Coughs, suriin siyang mabuti. Bakit kakaiba ang kilos ni Mr. Shi? Hindi ba ako bababa para kumuha ng gamot? Paano ako napunta rito? Mami! Kiao, lumayo ka kay mommy. O mahawa ka. Kain na, Mom! Kinain na ni mommy. Kiao, pwede kang lumabas. O mahawa ka. Hindi ako takot dito. Lumabas ka rin. Ayaw kitang mahawaan. Kahapon, noong niyakap mo ako ng mahigpit, hindi mo ba naisip na mahawaan mo ako? Kahapon, ikaw ang nagdala sa akin sa kwarto ko. Ito ang silid ni Shi Beicheng. Isasama ko si Shi Yun Luo ng ilang araw. Nasa bahay ka lang sa mga araw na yon. Ingatan mo ang sarili mo. Saan ka pupunta? Pasensya na, hindi ko dapat tinanong. Sa nursing home,
para makita ang lola sa tuhod ni Xie Yunluo. Mukhang ang munting amo ay talagang gusto rin po dito. Sa tingin ko po, lahat ng perang ginastos ninyo ay sulit naman. Basta masaya si Kiao Kiao. Kapag nakita ng lola ang munting amo, tuwang-tuwa po siya. Sa panahong iyon, baka mawala po ang lungkot niya. Sana nga. Ning-ning. Lola po. Natagpuan mo talaga siya. Si Yunluo ba? Mukhang kamukha mo ang ate mo. Lola sa tuhod, huwag po kayong umiyak. Nahirapan si Ningning sa buhay. At ikaw, munting bata, ay ganoon din. Ang pagkawala ng iyong ina sa murang edad. Nandito si Mommy, sa bahay. Kaya may girlfriend ka na sa wakas. Bakit hindi mo siya dinala para makilala kami? Lola po, siya ang foster mother ni Kiao Kiao. Ayaw kong marinig ang mga dahilan mo. Nasa bahay si Mommy. Nasa bahay si Mami. Sa susunod, isama mo si Mami para makita si Lola sa tuhod, okay? Opo! Lola po, Lagi mong ayaw sa mga estranghero na pumapasok sa iyong personal na espasyo. Kung walang nangyayari, paano mo siya pinayagang tumira? para alagaan si Yunluo. Hemp, kilala na kita. Bei Cheng, alam kong may hinahanap ka. Gusto mo lang panatilihin ang posisyon bilang Mrs. Xie para sa kanya. Pero paano kung hindi mo siya mahanap? Kailangan ni Kiao Kiao nga nanay. Nilagyan ng gamot yung inumin. Ikaw ang bango mo. Pananagutan kita. Iniwan niya ito dito kahapon. Sige, sige. Basta sa huli, hindi ka mag-isa. Lola, makipaglaro ka muna sa kanya. Pupunta ako sa kwarto ko para magtrabaho. Aalis tayo sa 2 araw. Si. Miss Shen, ang galing ng academic record mo. Bakit hindi mo na lang ituloy ang propesyon na ito? Dahil umalis ako sa Shizo, tinalikuran ko ang fashion design. Tama. Magpapatuloy na lang ako bilang fashion designer. Bakit ba lahat ng kumpanya, sin lang ako? Baka tawagan ko na sila. Hello, nag-submit ako ng resume sa inyong kumpanya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako na-interview. Shi Shen. Sabi ng mga boss, pasensya na. Mukhang ang iyong sitwasyon ay hindi umaabot sa aming criteria. Subukan mo na lang sa ibang kumpanya. Binaba niya lang ang tawag. Bakit po yung ibang kumpanya? Hello, ako po si Shensi. Nag-submit po ako ng resume ko 2 araw na ang nakalipas. Gusto ko pong malaman kung bakit hindi ako naka-interview. Ano po ang dahilan? Shenshi. Nakita ko ang resume mo. Pasensya na, ang mga karangalan na natanggap mo sa paaralan ay talagang kahanga-hanga. Pero nakikita ko na, ang iyong karanasan sa trabaho mula nang graduate ka. Walang laman. Pwede bang itanong kung bakit? Sa nakaraang 3 taon po.
Hindi po ako nagtrabaho sa kaugnay na larangan, kaya hindi ko po isinama ang karanasan sa trabaho. Pasensya na. Kung walang karanasan sa posisyong ito, ang iyong karanasan sa trabaho ay hindi umaabot sa aming mga pamantayan sa pag-hire. Pero hindi ba ninyo sinabi na tumatanggap kayo ng aplikanteng walang karanasan? Pasensya na. Sa ilang araw, mayroong isang job fair para sa mga design major. Baka pwedeng pumunta ka at tingnan. Job fair para sa mga design major. Ano to? Galing to sa madam. Regalo para kay Miss Shen. Gusto niyang pasalamatan si Miss Shen sa pag-aalaga sa young master. Ngayong hapon, pagkatapos mag-inspeksyon sa Banjie Job Fair, pumunta sa auction ngayong gabi. Magbid sa finale necklace. All in na. Walang budget limit. Opo. Para po ba kay Miss Shen? Nagbigay si Lola ng regalong pasasalamat, kaya natural na dapat akong magbigay rin. Hello, ito po ang resume ko. Ang ganda ng school record mo. Pero may gap ka pagkatapos ng graduation. Gayunpaman, startup ang kumpanya namin, kaya mas maluwag kami sa karanasan sa trabaho. Kung interesado ka, pwede kang pumunta sa kumpanya namin. Pag-uusapan po natin sa interview. Sasali po ako. Pakipunan po ang impormasyong ito. Oh, hindi ba ito si Shishen? Ang top student natin? Naghahanap ng trabaho? Natatanging graduate. Nanalo ng first prize ng 3 beses sa campus design competition. Nag-intern sa isang sikat na fashion company sa loob ng 3 buwan. Bakit hindi mo nalang idagdag ang kindergarten gantimpala ng munting pulang bulaklak? Ay, pasensya na. Hindi ko naman iningatan. Huwag yinging, huwag kang mayabang. Sinabi ko namang hindi sinasadya. Kita mo, galit ka. Hindi mo naman inaakala na aalagaan kita at sasambahin tulad ng dati, di ba? Wala lang. Hindi ko naman gusto. Anong ipinagmamalaki mo? Huwag kang magmagaling. Wala kang karapatang magsalita. Si Suyan ang umalis sa'yo. Bukod dyan, Mrs. Su na ako ngayon. Hindi ko na kailangang magdala ng resume at maghanap ng trabaho kung saan-saan. Sabihin mo, di ba dapat akong magmalaki? Shenshi, magkaibigan tayo dati, kaya tutulong ako sa'yo. Pinuksan ni Suya ng studio para sa akin. Kung gusto mong maging munting assistant ko, bitbitin ang mga bag ko minsan, sunduin ang mga anak ko o ano, handa akong bigyan ka ng posisyon. Anong masasabi mo? Makikipagtulungan sa'yo? Natatakot ako na masisira ang reputasyon ko. Shenshi, akala mo ba talaga makakahanap ka ng trabaho? Ikaw ang nagmanipula sa likod ko. Dati tayong magkaklase. Hindi ako nakialam sa trabaho mo. Hindi ka makahanap dahil hindi ka sapat. Huwag mo akong sisihin. Hulaan. Sa tingin mo, makakapasok ka pa sa kumpanyang iyon? Magaling ka lang sa paggawa ng mga maruruming laro sa likod ng iba. Yan lang ang kaya mo? At least, may kakayahan ako na maglaro ng maruruming laro. Halimbawa, masisiguro kong hindi ka makakahanap ng trabaho sa industriyang ito. Ano magagawa mo? Hindi ako naniniwala na kaya mong kontrolin ang lahat ng design companies sa Shizhou City. Shishen, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin ang isyu ng bahay sa korte? Hayaan mong linawin ko. Ang pamilya Su ay maraming bahay. Pero ito, kukunin ko ito. Tuturuan kita ng leksyon. Lalabanan mo ako, Yinging Huang. Hindi ka karapat-dapat.
Eddie, hindi ako takot sabihin sa iyo, dadalhin ko ang kasong ito hanggang sa huli. Sir Xi, Gusto mong mag-hello? Ang kontrata ng legal department na kumpirma na ba? Naipadala na. Pwede nating pirmahan agad. Lahat ng negosyo sa pamilya suputulin na lahat. Sige, Mr. Zai. Hindi ko inaasahan. Mr. Zai, na mukhang malamig, ay talagang nagmamalasakit kay Miss Shen. Mukhang ang pamilyang Su sa Shizo ay talagang mayabang. Kaya ko ba talaga silang harapin? Mr. Xi, Anong problema? Mr. Shi, kaya ba talaga nating manalo sa kaso? Ang pamilyang Su ay maraming koneksyon. Baka isang tawag lang ang gagawin nila. Shishen, alam mo ba, ako si Bei Chengxie, ang koneksyon na gustong lapitan ng mga tao. Magdudulot ba ito ng problema sa iyo? Hindi. Kung tutulungan kita, tanggapin mo ng mabuti. Huwag kang mag-alinlangan. At saka, sinabi ko na sa iyo, panalo tayo sa kaso na ito ng 100%. Hintayin mo na lang ang kompensasyon. Si, utang ko sa iyo ito. Bakit ka ganoon kapormal sa akin? Ikaw ang foster mother ni Yunluo. Tinutulungan kita para sa kanya. Walang utang. Salamat po, Mr. Shi. Para sa akin. Sinabi ni Lola na nagpapasalamat siya sa iyo sa pag-aalaga mo kay Xiao Xiao sa lahat ng oras na ito. Ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay regalo mula kay Lola. Kunin mo na, Mama. Walang karanasan, hinahayaan kong magsalita ang trabaho ko. Kahit gaano man kalakas ang pamilyang Su, mayroon ding mga kumpanya na hindi nila kailanman maaaring pakialaman. Noong taong graduate ako, nakatanggap ako ng alok mula sa Fanji. Kung hindi dahil sa pagpapakansela ni Yansu ng engagement, dapat sana ako ngayon ay nagtatrabaho na sa Fanji. Sabi mo nag-apply siya sa ating kumpanya? Opo, kumukuha ang Fange ng mga designer ngayon. Si Miss Shen ay nagsumite rin ng kanyang portfolio ng kusa. Kahanga-hanga, pero ang kinakailangan ng kumpanya ay hindi bababa sa 5 taon ng kaugnay na karanasan sa trabaho. Ang resume ni Miss Shen ay hindi man lang nakakakuha ng interview. Hayaan mo siyang subukan, pakiramdam ko, magdadala siya ng bagong sigla sa disenyo ng produkto ng Fange. Opo. Talagang si Mr. Zai ay maasikaso kay MS Shen. Wala pa ang tawag. hello? Si Shishen ba ito? Hello, ako si Xishen. Shishen, hindi mo man lang makilala ang boses ko? Ako ito, si Miantong. Miantong. Ikaw pala. Sumali ako sa Fange kaagad pagkatapos gumraduate. Nakita ko lang ang resume submission mo. Gusto ko lang itanong kung may oras ka ngayong hapon para pumunta sa interview. Fange? Magkakaroon ako ng interview? Talaga? Oh, Salamat, darating ako sa tamang oras. excited akong makatrabaho ka. Good luck sa interview. Oo, salamat, dating kaklase. Hindi ko man lang naabot ang mga hiring requirements ni Fange. Ngayon, may interview ako. Tiyak na si Tong Mian ang nag-recommend sa akin. Shenshi, tapos na ang interview. Oo, katatapos ko lang. Lalabas ang resulta ngayong gabi. Sana talaga makuha mo ang trabaho at makakakuha ako ng referral bonus dahil sa iyo. Kakaiba siya. Punasan mo yan, dali. Okay lang. Masyado kang malapit. Sino ka sa kanya? Mr. Zai, si Miss Shen ba yan? Wala siya sa akin. Opo. Naalala ko ang kumpanya ay bawal ang office romances, di ba?
Opo, magpapadala ako ng memo. At paulit-ulit na ipapaalala sa mga bagong hire na malapit ng sumali. Nagseselos na si Mr. Zai. Miss Shen, binabati kita sa pagpasa sa unang round. Pakisiguraduhin nasa oras ka para sa ikalawang round bukas. Opo, darating ako ng nasa oras. Mahal. Nag-interview si mommy ngayon. Yung trabaho malapit ng maayos. Anong nangyari kaninang umaga? Baka nag-iilusyon lang ako. Tapos na ba? Ang kumpanya ay nangunguna sa industriya ng fashion. Dahil sa tulong ng isang matandang kaklase, nakapasok ako sa interview. Matandang kaklase? Hindi ako makakapasok sa interview gamit ang resume ko. Dahil sa kanya, Yung matandang kaklase mo, ano ang pangalan niya? Miantong. Designer din siya. Hindi ko alam na sobrang matulungin pala siya. Dapat ko talaga siyang pasalamatan. Uy, Mr. Shi, anong problema? Aalis na ako papuntang trabaho. Bakit ang tatay mo parang masama ang mood? Ikaw ngayon agad papuntahin si Miantong ng Banji Design para mag-business trip at umalis siya. Ha? Umalis ka na. Opo, Mr. Zai. Kaya naniniwala ako na ang seryeng ito ay tungkol sa paglabag sa mga patakaran. Gamit ang dekonstruksyon, maaari nating baguhin ang mga klasikong tela. Dalawang araw na ang nakalipas, bakit wala pa akong balita mula sa Fanji tungkol sa resulta ng huling interview? Hello, dati akong na-interview. Ako si Shishen. Gusto kong magtanong tungkol sa resulta ng aking interview. Shi Shen. Sandali, titingnan ko. Pasensya na po, MS Shen. Hindi po kayo pumasa sa aming interview. Hindi ako pumasa. Ano ang dahilan? MS Shen, ipinapakita ng sistema na, noong 2 taon, kinumpirma ninyo, nasasali kayo sa aming kumpanya bilang designer, pero hindi kayo nagpakita ng walang dahilan. Bilang resulta, nailagay kayo sa blacklist ng aming kumpanya. Ang mga tao sa blacklist ay hindi kailanman kinukuha ng aming kumpanya. Pasensya na po. Hindi ako makapasok sa Fanji. Ang iba pang fashion companies ay naalerto na rin ni Ying Huang. Baka hindi lang ako nakatadhana para sa fashion design. Tingnan natin ang ibang trabaho. Sino ang nakakaalam? Baka may makita akong hindi inaasahan. Oh, waiter. Ate, huwag kang mag-alala. Ihain mo lang ang mga inumin. Tawagan mo ako kung may magulong bisita. Sisiguraduhin kung okay ka. Ang pinakamurang alak dito ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Tandaan mo, kahit madapa ka, huwag mong hayaang mahulog ang mga bote. O babayaran mo mula sa sarili mong bulsa. Sige. Si Shen Shi yan. Ang koneksyon kay Zai ay talagang mahirap makuha. Ilang beses kong sinubukan lumapit para makakuha ng investment. Hindi man lang ako nakakuha ng meeting. Masyado siyang low-key. Hindi siya umiinom o nanliligaw sa babae. Parang wala siyang kahinaan. Iniiwasan din niya ang mga pampublikong event. Talagang mahirap siyang lapitan. Lahat ng kooperasyon sa pagitan ng pamilya Su at ng She Group ay naputol na, at hindi ko alam kung sino ang sumasabotahe. Ikaw, waitress. Ano bang problema mo? Hindi mo man lang mahawakan ng maayos ang inumin? Alam mo ba kung magkano ang bote na ito? Paano mo babayaran? Ikaw ang nakabangga sa akin. Oh, hindi ba si Shenshi ito? Anong ginagawa mong naghahain ng inumin dito? Akala ko nasa malaking kumpanya ka nagtatrabaho bilang design director? Shenshi, 180,000 piso ang bote na ito. Ngayon, nabasag mo na ito. Bibigyan kita ng discount, 150,000 piso. Magbayad ka. Malinaw na ikaw ang bumangga sa akin. Bakit ako magbabayad? Bisita ako. Lasing ako. Normal lang na hindi matatag.
Servidora ka. Nagtatrabaho ka sa ganitong lugar. Dapat mayroon kang kamalayan para umiwas sa hindi inaasahang panganib. Paano mo maililipat ang sarili mong pagkakamali sa bisita? Shishen, ganyan ka na ba kakapalang mukha? Hindi mo man lang maamin ang pagkakamali mo? Ying, tingnan mo itong servidora. Kawawa naman. Paano niya mababayaran yon? Ha ha ha. Tama. Sige, magiging generous ako. Shishen, inumin mo itong bote. Yung bote nakakabasag mo lang. Quits na tayo. Ano sa tingin mo? Uulitin ko, hindi ko nabasag ang boteng iyon. Hindi ko ito iinumin. Ayaw mo? Sige, tawagan mo ang pulis. Tingnan natin kung paano ka magbabayad. Sa iyong walang kwentang katawan o sa anak mong walang kwenta. Kung iinumin ko itong bote, quits na ba tayo? Siyempre, inumin mo na lang. Isang lagok, 1,000 ang halaga. Kung matapon, hindi ito bibilang. Haha. Tapos na. Teka, Ano pa bang gusto mo? waitress ka. Yung basag na bote, kailangan mong linisin. Iyan ang trabaho mo, di ba? Oh, nagdurugo ka. Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Ilayo mo ang phone mo. Shishen, bakit napaka-ungrateful mo? Wala kang mahanap na disenteng trabaho? At ngayon, ganito ka na. Ibinebenta mo ang sarili mo dito? Ipopost ko ito online para tulungan kang makakuha ng customer. Shishen, gaga ka. Ang kapal ng mukha mo. Binuhusan mo ako ng alak. Sumigaw ka pa. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka ulit. Shishen, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan si Ying? Ah, salamat, sir. Sinaktan mo ang isang babae? Pinapayuhan kitang umiwas. Papabayaran ko siya ngayon. O di, hindi Su ang apelyido ko. Umalis ka. Hampe ha. Ying. Anong nangyayari? Binangga niya ako. Sabi niya natapon ko raw ang alak. Pinabayad nila ako. Hindi ko kaya. Kaya pinilit nila akong uminom ng isang malaking bote ng alak. Pinapulot din niya ako ng basag na bote. Kita mo? Nasugatan ang kamay ko. Sobrang sakit. Mr. Shi, ang bait ninyo po. Ang pamilyang Suba ay kaya mong guluhin. Ang pagtatanggol sa isang babae, kailangan mong makita kung may tapang ka. Iwasan mo, to. Ako ang boss dito, isang bisita, at ang empleyado ko ay nagkaroon ng alitan. Sabihin mo sa akin, itong bagay na ito, dapat ba akong makialam o hindi? At akala ko importante ka. E ano kung ikaw ang boss? Natapon ng empleyado mo ang alak. Dapat siyang magbayad, di ba? Nagsisinungaling ka. Ikaw mismo ang bumangga sa akin. E di tingnan natin ang footage, tingnan natin kung sino talaga ang nagdudulot ng gulo. Pakibigay po ang inyong mga utos, boss. Kung si Shishen mismo ang nagtapon ng alak, babayaran ko ito. Kung ikaw ang bumangga sa kanya, wag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Anong ginagawa mo? Bawal ang manakit. Alam mo yon? Ano? Umuunlad na ulit ang negosyo ng pamilya ni Mr. Su, at ganito kakayabang.
Paano mo nalaman? Sige, kalimutan na natin yan. Tara na. Bakit aalis? Hindi pa natin ito naaayos. Bumangga ako kay Sishen. Anong gusto mo? Ikaw ang biktima. Sabihin mo, paano mo gustong ayusin ito? Ang pangit ng lasa ng alak na ito. Painumin mo rin siya ng isang bote. Magandang ideya. Ako na ang bahala sa alak. Inom. Wala kahit isang patak. Shishen, hindi ka ba naghahanap ng trabaho bilang designer? Yung studio ko, pwede kang pumunta kahit kailan. Yung nangyari ngayon, pwede bang kalimutan na lang natin? Nakapasok ako sa trabahong ganito dahil sa'yo. Bakit hindi mo sinabi na kalimutan na lang dati? Nung natapon ang alak, bakit hindi mo sinabi na kalimutan na lang? Ano, ngayong ikaw ang may problema, gusto mo nang kalimutan? Ubo. Huwag kang tumigil, mahal ang alak na ito. Sayang naman. Boring. Hindi man lang maubos ang isang bote. Masaya ka na? Inaantok na ako. Gusto ko nang umuwi. Simula ngayon, yung mga lalaking iyon, tuwing darating sila, palayasin nyo. Opo. Saan nakilala ni Shishen ang ganoong tao? Mukha siyang pamilyar. Hindi ba yun yung nagtanggol kay Shishen sa ospital? Wala yun. Tindero lang ng alak na walang kwenta. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Bitiwan mo. Kukuha ako ng tubig para sayo. Bakit ang sikip ng tangang damit na ito? Anong ginagawa mo? Masyadong masikip ang damit na ito. Huhubarin ko na. Hubarin mo. Sir, handa na ang sabaw para sa hangover. Kukunin ko na. Sir, gusto pa ba ninyong personal na alagaan si Miss Shen? Ano na naman ang problema? Ako. Hindi ko alam. Bigla akong gumulong. Uminom ka. Gaganda ang pakiramdam mo. Ang sama. Pamilyar ang lasa. Parang nakita dati. Lasing ka. Ako ang tatay ni Yunlu. Hindi iyon. Parang binubuli mo ako. Kailan ba kitang binubuli? Hindi ko maalala. Tingin. Ito ay galing noong bata pa ako. Binigay sa akin ng lola ko. Maganda, di ba? May isa pa, pero hindi ko alam kung kailan ko nawala. Kaya ikaw yung babae noon. Anong ibig mong sabihin? Ikaw yon. Matulog ka na. Huwag kang umalis. Matulog ka sa akin. Hindi. Pakiusap. Yehe. Mas mabango ka. Ah, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Wala namang nangyari kagabi. Ah. Matulog ka sa akin. Pakiusap. Salamat sa kahapon. Bakit ang ugali ni C ay kakaiba ngayon? Mr. Zai, noong una, si Miss Shen ay tinanggap ang offer mula sa Fang, pero hindi siya tumuloy. Kaya siya na blacklist at hindi pumasa sa final interview.
Sabihin mo sa design director mag-exception ako para sa kanya. Maganda yan. Nalungkot na siya dahil hindi niya ma-hear si Miss Shen. Shishen, naisip mo na ba na magtrabaho sa bar? Masamang impluensya iyan kay Kiao Kiao. Nalito ako kahapon. Hindi ko pinag-isipan ng mabuti. Pero kailangan ko ng trabaho para mabuhay ako. Kaya ko. Ano, seryoso ka? Ang galing. Salamat. Siguradong magsisimula ako on time. Nag-exception ang direktor para sa akin. Nasa Fanji na ako. Congrats. May trabaho na ang nanay ni Kiao Kiao. Magandang balita ito. Para ipagdiwang, ngayong weekend, isama natin si Yunluo sa labas para maglaro. May alam akong palaruan ng mga bata. Tayo. Oo. Pumunta tayong tatlo. Kapag naging busy ka sa trabaho, baka hindi ka na magkaroon ng maraming oras para kay Yunluo. Bukod dito, hindi pa nakapunta si Yunluo doon. Gusto kong maglaro ng kotse. Si. Jizai, maayos ang kapaligiran sa design department. Mabait din si Manager Wang. Hindi mo kailangang mag-alala na hindi makaka-adjust si Miss Shen. Sino ang nagsabing pumunta ako para makita siya? Nandito ako para siyasatin ang design department ng Fanji. Oo, inspection. Gexi. Maliit na mundo, pumunta ako sa Fanji para sa meeting. Katatapos lang. Saan ka pupunta? Isang dati kong kaklase nag-imbita sa akin na kumain ng simple. Dati mong kaklase? Oo, si Tong Mian, yung nabanggit ko last time. Inaprubahan ako ng director at maganda ang sinabi niya tungkol sa akin. Ngayon, nakabalik na siya galing sa business trip. Dapat ko siyang pasalamatan ng maayos. Zai. Jizai. She, anong problema? Ayos lang ako. Baka aksidenteng nasaktan ako ng ex-boyfriend mo kahapon. Kahapon, Suyan sinaktan ka ba niya, Mr. Shi? Mr. Shi, hayaan mo akong dalhin ka sa ospital para magpa-check up. Hindi na. Naaksidente lang akong nabunggo, masakit. Mawawala din pag nagpahinga. Mr. Zai, may trabaho ako. Mauna na ako. Mr. Shi, okay ka ba talaga? Okay lang. Pasensya na. Hindi ako makakaalis ngayon. Sa susunod, libre kita ng hapunan. Ang cute niya kapag nagpapanggap na may sakit. Magpahinga ka na, Mr. Shi. Ubo. Si. Pero bakit siya magpapanggap na may sakit? Nagsiselos ba siya? Saya! Ayos, masaya yan. Dadalhin ka ulit ni Mommy dito sa susunod. Miming! Gusto ko ng miming. Bumili tayo ng isa. Magkano? 10 piso bawat isa. Oh, sweetie, ang cute mo suot yan. Gusto rin ni Mommy at Daddy ng isa. Miming-miming para sa buong pamilya. Sige, Miming para sa buong pamilya. Gusto ko ring magsuot ng isa. Oh, ate, ang ganda ng samahan ninyong tatlo. Salamat. Hayaang hawakan ko si Kiao Kiao sandali. Mukha kaming pamilya ng tatlo. Nakakainggit. Whoosh. Sina Ji, She at Chao Kiao ay nagiging mas malapit. Nagtataka ako kung ang study room ni Ji Shi ay may impormasyong kailangan ko. Hoy, yan ang tropeyo ni Miss Ningning. Mas mabuting mag-ingat ka. Kawawa naman si Miss Ningning. Umalis ang nanay ni Kiao Kiao nang ipanganak siya. Miss Ningning,
ay ang tunay na nanay ni Kiao Kiao. Hoy, mag-ingat ka sa mga galaw mo. Talagang pinahahalagahan ni Jizay ang mga gamit ni Miss Ningning. Kung masira mo sila, magagalit siya. Si Bei Cheng Si ay talagang gusto ang tunay na nanay ni Kiao Kiao. Kung baga, akala ko noon na magiging mag-isa si Ji She. Pero sa pagtrato niya kay Miss Shen, hindi naman pala iyon. Sa tingin ko rin, usapang lang, kung sino ang unang magbubukas ng usapan. Hinahanap kita magpakailanman. Saan ka noon? Si. Ano? Dahil tapos na ang trabaho, si Kiao Kiao ay nasasanay sa kapaligiran dito at nakakasundo naman kayo. Kaya, Dapat nang lumipat ako. dahilan. Hindi talaga tayo naging isang pamilya. Ako. Bahala ka. Si Shen, bakit ayaw mo pa ring bitawan? Normal lang na maakit sa isang tao, pero sa inyong dalawa, napakalayo ng agwat. Galing siya sa mahirap na pamilya at naglakas loob siyang pakasalan ang pamilyang Su. Ma'am, hindi ako magpapakasal sa iba kundi kay Iksiksi. Kung pipilitin mo ako, tatandang binata na lang ako. Ang mga mayayamang lalaki tulad ni Bei Chengxi, pansamantalang ligaya lang, tulad ni Yan Su noon. Bei Chengxi, hindi pa rin po umuuwi ngayon. Sinabi ni Mr. Shi, marami siyang mga social engagements nitong mga araw, kaya hindi siya kakain sa bahay. Uy, Well, Shishan, matagal ka nang nakabalik sa Sizhou. hindi ka man lang naghanap sa akin. Kaibigan mo pa ba ako? Ning Jiang, Kung hindi ko nalaman galing kay Mian Tong na nakabalik ka na sa Xizhou, hindi ko sana malalaman. sorry, Ning Ning, ako. Sina Yingying Huang at Yan Su lang. Iiwanan mo ba kami, mga kaibigan mo noong college, para sa dalawang iyon mga taong walang puso? Sorry, Ning Ning, ako ay. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong lumabas at magsaya sa buhay. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Pangako, makakalimutan mo ang lahat ng alalahanin mo. Ipapadala ko sa'yo ang address. Bilisan mo pumunta. Naghihintay kami rito ni Miantong. Ning Jiang, ikaw. Ikaw. So, ano sa tingin mo? Magandang kalidad, di ba? Itong mga lalaki, sila ang mga top pick dito. Malaki ang ginastos ko sa kanila. Pangako, makakalimutan mo na si Yansu. Bakit hindi mo siya pigilan? In-order ni Miss Jiang ang mga ito para sa'yo. Siya, ne lang. Hindi. Sobra na to. Aalis na ako. Aalis? Hindi pwede. Single ka na ngayon. Bakit ang mga lalaki pwedeng magkaroon ng babae? Pero ang mga babae, hindi pwedeng magkaroon ng lalaki? Ito ang kalayaan ng babae? Tingnan mo. Alin ang gusto mo? Hindi kasing tangkad ni Bei Cheng. Hindi kasing gwapo. Ang mga mata nito ay hindi kasing ganda ng kay Bei Cheng. Ano ba iniisip ko? Bakit ko sila kinukumpara kay Bei Cheng? Ano ang problema, Shishi? Hindi ka masaya sa kanila? Kukuha ako ng bago. Hindi, Ning Ning. Hindi iyon. Hindi lang ako komportable. Pakawalan na sila. Ang higpit mo masyado. Sige, isa na lang. Isa lang ang iwan. Wala siyang gagawin. Makikipag-chat at inom sa'yo. Sige, ikaw na. Hi, ganda. Sabi ni Mr. Zai. Wala kahit isa. Wala. Miss Shen. Mr. Shi, bata ka pa at matagumpay. Masaya ako na nagtulungan tayo. Sana magkaroon ng win-win. Siyempre, Mr. Zai. Nakita ko lang si Miss Shen sa isang private room na nag-order ng mga lalaking escort. Sir Zai, anong problema? pasensya na, may emergency. Mauna na ako. Hindi ko kaya.
Isa pang inom, mapapahiya ako. Anong kahihiyan? Ate, ako na ang magbabayad. Anong kinakatakot mo? Tama, tama. Ate, huwag kang maging KJ. Tara, painumin kita. Ito, sir. Salamat, boss. Uy, nandito ka. Ang laking coincidence. Umuwi ka. Hindi. Ako. Hindi mo siya pwedeng kunin ng ganito sa publiko. Ito ang big boss namin, ni Shishen. Boss, Lasing siya. Ihahatid ko siya sa bahay. kukunin mo lang siya? Paano kung... Walang paano kung. Si Shishen ay kasama pala ni President Xi? Ito ang bill ngayong gabi. At ito rin ang sa ginoong ito. Lahat sa card na ito. Ano lahat ito? Ano ba yan? Si Shishi pala ay may kinalaman sa big boss mo? Sabi na eh, si Shishen ay halatang hindi umabot sa mga hiring requirements ng kumpanya natin. Akala ko, nakatulong ang usapan ko sa manager. Ang big boss pala ang lihim na nag-aalaga sa kanya. Naku, Miss Shen, bakit ka uminom ng sobra? Yung hangover soup na pinagawa ko sa iyo, nagawa mo ba? Oo, kukunin ko na. Tandaan mo magdagdag ng honey. Huwag ka nang uminom ng sobra mula ngayon. Para kang nanay ko. Bakit ang higpit mo? Wala naman akong ginawang mali. Hindi ba mali ang mag-order ng mga male models? Wala na akong ibang ginawa. Nag-inom lang at nagkwentuhan. Kailangan bang painumin para mag-usap? Kusa siyang gumawa. Hindi ko siya hinilingan. Hindi ka tumanggi. Tayo ka. Uminom ka ng sabaw para sa hangover. Ayaw ko ng mapait. Hindi naman mapait. Pinahaluan ko ng honey si Linje. Mukhang magandang balita para sa pamilya, Shi. Matulog ka na. Xia Baiheng. Bakit ang bait mo sa akin? Alam mo ba na sa ginagawa mo? Magkakamali ako ng akala. Iisipin kung gusto mo ako. Pero imposible yon, di ba? Ikaw si Shen Bicheng. Ako si Shen Si. Tayo. Hindi tayo galing sa iisang mundo. Sinong nagsabing hindi? Matulog ka na. Kwato ni Xia Baiheng. Teka, sino ang nagpalit ng damit ko? Gising ka na. Ikaw. Ikaw ba ang nagpalit ng damit ko? Ano pa? Gusto mo si Lin ang gumawa? Mas nakakahiya pa yon. Baiheng Si, gago ka. Tigil na ako mang-asar. Silin yun. Inumin mo muna ang gamot. Sumigaw ka kapag wala na ang sakit ng ulo mo. Sishan, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa sinabi mo kagabi. Ano bang sinabi ko kagabi? Sinabi mo natatakot ka na baka isipin mong gusto kita. Sinabi mo ring magkaiba ang mundo natin. Lasing lang ako. Hindi yun totoo. Paano kung totoo? Ano? Kung sasabihin ko na gusto talaga kita. Gusto kita dahil ikaw. Kaya gusto kitang manatili. Ano sa tingin mo? Anong sinasabi mo? Hindi ba sinabi mo na gusto mong manatili ako dahil lang kay Kiao Kiao? Noong una, oo. Pero hindi na. Season, alam kong natatakot ka. Nasaktan ka na dati. Kaya hindi ka na makapagtiwala sa iba.
Pero hindi mo pwedeng hayaan na isang Yansu ang husgahan ang lahat ng lalaki. Ikaw, Hindi ako si Yansu. Shishen. Manatili ka. Hindi para sa pangako. Para sa akin. Bigyan mo ako ng tsansa. At bigyan mo rin ng tsansa ang sarili mo. Huwag mong hayaang ang isang sugat na ikulong ka magpakailanman. Gusto kong makasama ka. Hindi dahil kailangan ng bata ng nanay. Kundi dahil kailangan kita. ikaw, ang chorny mo. Eh ano gusto mong sabihin ko? Gusto mo bang gumawa ako ng PowerPoint? At ilista ko isa-isa para sa'yo? Pangako mong mananatili ka. Emhem, Anong sinabi mo? sabi ko. Si. Ah. Kiyo, gising ka na. Tuturuan ko siya kung ano ang ibig sabihin ng see no evil. Aalis ka na ba? Kailangan kong mag-report sa trabaho ngayon, mahuhuli ako kung hindi ako aalis ngayon. Hintayin mo ako, ihahatid kita. Sasakay ako ng bus. Wala sa daan mo. Hindi mo ba alam na boss mo ako? Ah. Bakit ka nagtatago? Ako. Assistant ding pakihinto sa unahan at ibaba mo ako. Bakit? Nakakatakot ang chismis. Ayaw kong may makaalam sa kumpanya. Nakilala kita. Si. May business trip ako. Babalik bukas. Okay. Shishen. Ikaw at si Mr. Shiai. Akala ko na ako ang may credit sa pagpunta sa supervisor. Pero si Mr. Shi ang nag-aayos para sa iyo. Ganun ba? Kaya pala nakatanggap ako ng ibang offer. Lumayo ka sa kaklase mong sinyantong. Mahal, Bakit ka late umuwi? akala ko mamimiss mo ako. Asa ka? Ikaw ba? Hindi. Ikaw ba? Oh. Pwede ba? Bakit tumakbo? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Bakit? Nakita ko na lahat. Tumahimik ka. Weekend ngayon. Walang pasok. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Bukas ng gabi, dadalhin kita sa isang charity dinner. Maghanda ka. Ako. Taon-taon ginaganap ang hapunang ito. Makikilala mo, maraming potensyal na kliyente at palawakin ang iyong social circle. Malaking tulong ito para sa iyong kinabukasan sa larangang ito. Salamat po, boss. Paano naman ibinigay sa akin ang imbitasyong ito? Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa akin at kay Si? Nagkakamali ka sa akin. Sinabi ng boss iyong pagsusulat ay nagpapakita ng malaking talento. Karapat dapat kang linangin. Ganon. Yung lalaking naka-gray suit ay si President Gao. Nasa jewelry business siya. Marami siyang big name resources. Ipapakilala kita sa kanya mamaya.
Tandaan mo, maging magiliw sa mga customer hanggat maaari. Salamat po, boss. President Gao, ito ang bagong assistant ko, Shen Shi. Talagang bata at maganda si Miss Shen. President Chigao. Hindi ako umiinom. Ang reserve mo naman. Paano ka magtatagumpay sa negosyo? Tingnan mo siya. Pinapahiya niya ang sarili niya. Si, huwag kalimutan ang pangunahing negosyo natin ngayon. Paparating si Presidente Xie. Kung makakasundo natin siya, magiging maayos ang Su Corporation. Alam ko. Nandito si Shenshi para sumipsip. Hindi ako. Presidente Gao, pupunta ako sa banyo. Pasensya na po. Presidente Xie, Nasaan si Sen Exi? Shen Shi? Pumunta siya sa banyo. Magkakilala ba sina Shen Shi at Presidente Xie? Presidente Gao, anong ginagawa ninyo dito? Miss Shen, huwag kang kabahan. Gusto lang kitang kausapin, ng sarilinan. Presidente Gao, kahit ano po ay pwedeng sabihin sa bulwagan. Masyadong liblib dito. Hindi po maginhawa. Anong hindi maginhawa? Tayo lang dalawa. Mas madaling mag-usap. Presidente Gao, magpakita naman po kayo ng respeto. Miss Shen, anong pinagpapanggap mo? Pumunta ka rito sa ganitong oras. Hindi ba't gusto mong umangat sa lipunan? Ako si Gao, may pinagmulan. Sa mundong ito, kung sasama ka sa akin, makukuha mo ang lahat ng pera at resources na gusto mo. Shen Shi, So yan, kilala mo siya? Gao, ito ang kaibigan ko. Sige, para kay Suyan. Miss Shen, pag-isipan mo ang alok ko. Salamat. Bakit? Magkaibigan naman tayo. Hindi ko hahayaang mabuli ka. Uuwi na ako. Bakit nagmamadali? Hindi pa ako. Tapos, magsalita. Suyan, anong ginagawa mo? Shen Shi, ano ang gusto mo? Iniwan ako. Para lang makasama ang mahirap na lalaki. Anong sabi mo? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Hindi ba malaking nagpapanggap iyon? Akala ko umakyat ka sa mas mataas na sanga. At ngayon, nakadamit ng ganito, pumapasok dito, nakangiti at nagpapakumbaba at hinahawakan ng walang imik. Isang babaeng hindi kayang magkaanak. Anong magandang pamilya ang tatanggap sa iyo? Interesado lang siya sa iyo dahil bago ka. Kapag nawala na ang bago, tignan mo kung mahal ka pa niya. Tapos ka na ba? Aalis na ako. Shishi, magsasabi ako ng totoo sa iyo. Ang makasama ang kawawang mahirap na lalaki, ano ang silbi? Kung ako ang kasama mo, mapapunta ka ba sa ganitong sitwasyon ngayon na inaapi? Baliw ka ba? At saka, hindi mo man lang ibinigay sa akin ang unang beses mo. Hindi kita sinisi noon. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang walang utang na loob. Suyan, ulitin mo yan. Hindi mo ba alam ang sinabi ko? Noong kasama mo ako, hindi ka birhen. Akala mo hindi ko alam? Ngayong iniisip ko, ikaw ay ginamit na. Paano ko nagawang? Yansu, makinig ka sa akin. Ako, si Shishen, sa buhay ko, ay nakagawa ng bagay na pinaka-pinagsisisihan ko. Muntik na kitang mapangasawa. Sino ka ba? Ikaw ang may kasalanan. Nagdala ka ng ibang tao para tumiras sa bahay ko. At ngayon, may kapal ka ng mukha na sabihin yan sa akin? Ikaw, sinaktan mo ako? Shishen, wala ka bang hiya? Paano mo nagawang akitin ang asawa ko dito? Yinging Huang, intindihin mo to. Ang asawa mo ang unang lumapit sa akin. Lumapit sa'yo ang asawa ko? Hindi bulag si Yansu. Mayroon siyang napakabuting batang asawa, pero siya lumapit sa'yo. Isang baog na matandang babae. Tama na, tigilan mo yan. Huwag kang magsalita. Tinatanong kita, naawa ka na naman sa kanya? Iniisip mo pa ba siya? Hindi,
Dumadaan lang ako. Nakita ko siyang inaapi. Tinulungan ko siya. Tinulungan mo siya? Yansu, sa tingin mo ba 3 taong gulang ako? Xishen, wag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang balak mo. Hindi ka pwedeng magkaanak, kaya gusto mong kunin si Yansu sa akin, di ba? Sinasabi ko sa'yo, mangarap ka na lang. Kung sa tingin mo kayamanan siya, panatilihin mo siya. Hindi bulag ang iba. Hindi ka pwedeng umalis. Pag-usapan natin, to ngayon. Bitawan mo. Oh, sino ba akala ko? Ikaw pala. Ano? Hindi ka pa ba nagsasawa sa peking relo na iyan? Tapos ka na ba? Ano? Sinusubukan mong ipagtanggol ang babae mo? Tingnan mo ang sarili mo. Suyan, tingnan mo. Sa panahon ngayon, kahit sino ay nagkakalakas loob na magpaka-big shot. Mr. Zai, sa wakas nahanap ko po kayo. Bakit po hindi ninyo sinasagot ang telepono ninyo? Mr. Liu, Mr. Zai, anong ginagawa po ninyo rito? Matagal na po akong naghahanap sa inyo para sa darating na talumpati po. Ano po sa tingin ninyo? Dapat po ba nating balikan muna ang balangkas? Hindi na. Alis na ako. Hindi po, Mr. Zai. Kayo po ang panauwing pandangal ngayong gabi. Kung aalis po kayo, ano na ang saysay ng handaan na ito? salamat po Mr. Xie. Mr. Xi, Kayo. Teka, Mr. Shi, hindi ko alam kung sino ka. Ma'am, tumabi po kayo. Ako, hindi ako. tama na. Hindi ka pa ba nahiya sa amin? Galing talaga. Patay na ang deal sa agency. Mr. Zai, yung speech, ano na? Pasensya na, may biglang urgent. Cancel na ang speech ngayong gabi. Bai Hangxie, ako. Xishen. Pakinggan mo ako. Anong sabi? Na hindi mo iniisip. Ngayon, hindi mo iniisip. Pagkatapos nun, 3 o 5 taon mula ngayon. Ang mga kaibigan mo, ang pamilya mo, hindi ba sila mag-iisip? Eddie, magtatanong ako sa'yo. Ano? Si Kiao Kiao ba ang anak mo? Kiao Kiao, hindi ko tunay na anak si Kiao Kiao. Alam mo yan. Pero sa puso ko, anak ko siya. Oo, sa puso mo, anak mo siya. Kung gayon, ano sa palagay mo, sa puso ko, kaninong anak siya? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Anak ng ate ko si Xiao Xiao. Namatay siya sa panganganak. Nawawala ang bayaw ko. Ang tatay ko ang nagdesisyon at ipinarehistro ang bata sa pangalan ko. Legal, anak ko siya. Emosyonal, anak ko rin siya. Si Bai Sheng. Kaya, nakikita mo, si Kiao Kiao ay hindi mo tunay na anak, ngunit kaya mo siyang ituring na parang sarili mong buhay. Ang tinatawag na ugnayan ng dugo, ano ba ang halaga nila? Iba yan. Paano naging iba? Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang pakiramdam na iyon. Parang, Parang ano? Parang si Kiao Kiao ay hindi mo tunay na anak, ibig sabihin ba nun hindi kanya ina? Makinig ka sa akin. Si Xiao Kiao ay anak natin, hindi dahil kadugo mo siya, kundi dahil pinalaki mo siya parang sarili mo sa napakatagal na panahon. Dahil tinatawag kanyang nanay, dahil hindi siya mabubuhay kung wala ka. Mula ngayon, siya ay tunay na nating anak, kung may maglakas loob na magsabi ng iba, makikipagtalo ako sa kanila. bakit sobra kang walang katwiran? Ganyan lang talaga ako. Anong sinabi mo? Tumigil na ang lahat ng proyekto. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Su ay nagtayo ng imperyong ito, ang aking buong buhay, at sinasabi mo na itinigil na lahat. Hoy, huwag ka munang magalit. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyayari. Baka hindi pagkakaunawaan lang ito. Suyan, magsalita ka. Ano ang nangyayari? Bakit may mga taong nagsasabi na na-offend natin si Presidente Xie? Papa, hindi ko rin inaasahan ito. Ngayon, sa piging makikipagkita ako kay Presidente Xie para pag-usapan ng deal. Pero, aksidente ko siyang na-offend. Na-offend mo si Bei Cheng Xie. Kung makakabangon ang Su Group ay depende sa overseas agency na ito. Sinira mo talaga. Ikaw, anak, bakit ang pabaya mo? Si Presidente Xie ay hindi basta-basta na pwedeng saktan. Sino ang mag-aakalang ganun siya kalaki? Napakasimple ng itsura niya. Wala man lang siyang kotse. Sino ang mag-iisip na siya ang presidente ng She Corp? Anong sinabi mo?
Nagkita na kayo dati? Papa, oo. Ganoon nga. Si Bei Cheng Xie. Magkasama sila ni Xishen. Yung nagtanggol kay Xishen dati ay siya. Ano? Si Bei Cheng Xie ba ang lalaking iyon? Zibai Cheng Si Eng Si Kop. Ikaw ang may gawa nito. Ako? Anong ginawa ko? Hindi ko alam na si Bei Cheng Xie pala siya. Yung tungkol kay Xishen ang sinasabi ko. Kung hindi dahil sa iyo noon laging nagpapalala ng gulo sa kanila at nagpeke pa ng premarital report, sana sina Yansu at Xishen ay tuluyan ng naghiwalay. Maanong ibig sabihin ni Papa? Yung report ay peke? Iniingatan lang kita. Galing sa mahirap na pamilya si Shen Shi. Hindi siya karapat-dapat para sa pamilya nating Su. At ang tigas ng ulo niya. Kung sinabi ko sa'yo ng direkta na hiwalayan mo siya, pumayag ka ba? Bukod dito, noong panahong iyon, buntis na si Yingying. Kaya, pinakialaman mo ang kanyang medical report para isipin ko na baog siya. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Tama na. Suyan, makinig ka. Dati, dahil ikaw ay anak ko, pinayagan kitang hawakan ang negosyo ng pamilya. Pero simula ngayon, lahat ng negosyo ng Su Corp, tapos ka na. Tatay, anong sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Hindi nagpapanatili ng pabigat ang pamilyang Su. Ginalit mo ang babae ni Xie Beicheng at pinagkagastos mo ang pamilya Su ng malaki. Anong karapatan mo para patakbuhin ang negosyo ng pamilya? Si Su Yan ay sarili mong anak. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Sarili kong anak? Marami akong anak sa labas. Hindi ko kailangan ito. Ikaw, anong sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo ito ngayon. Ang negosyo ng pamilyang Su mula ngayon ay papamahalaan ng ika-4 naming anak. Kayo naman, magsarili na kayo. Tapos na, tapos na. Wag na masyado sa suot, masaya na si Lola na may nagkakagusto sa kin. Di pwede. Dumating si Lola para sa atin. Kailangan nating mag-ayos ng maayos. At saka, ito ang unang beses ko na makilala ang pamilya mo ng formal. Si. Isusuot ko ito. Regalo ito mula kay Lola. Pagkatapos ng inspeksyon ngayong hapon sa Fanji Recruitment Fair, pumunta sa auction ngayong gabi, ibid ang centerpiece necklace. Sige, todo na. Walang limit sa budget. Si. Isuot ko ito sa'yo. Maligayang engagement, GNG, Sie. Maligayang engagement, G. Sie. Lola, Aw? Ay, ikaw si Ixie. Ang ganda mo talaga. Engaged ka kay Xie Beicheng. Di ko alam kung ano ang ibibigay sa'yo. sobra naman ito. Ang puti ng balat mo, bagay sa iyo ang batong ito. Salamat, Lola. Noong nakaraang taon, pinautos mo si Xi Beicheng na bigyan ako ng regalo. Di ako nakapagpasalamat ng maayos. At pati itong kuwintas. Kwintas? Ah, mukhang may natakot noong araw at nagpadala pa ng regalo sa pangalan ko. Ikaw pala ang nasa likod nito. Lola, tigilan na natin yan. Kain na tayo. Siya. Siksi, tama ba ang nakikita ko? Magkakaroon na ng kapatid si Kiao Kiao. Paano nangyari iyon? Pero ang sabi sa report, Saang ospital ka pumunta noon? Para sa check-up report. ang nanay ni Suyan ang nag-ayos. Sinadya niyang pekein ang report. Mukhang dapat ko siyang pasalamatan. Nagbibiro ka na naman. Ang pag-ibig, kahit paano magsimula, sa pamamagitan ng katapatan at debosyon, makakahanap ng pinakamabuting tahanan.